Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa inyo mga kagiliw. Ako si Ricky, at ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong dekada 90 sa isang tagong isla sa bayan ng Salcedo sa may Eastern Samar. Hindi gaanong malayo ang isla nito sa pangunahing lugar sa isla. Subalit sa hindi may paliwanag na dahilan, marami sa mga tao ang lumilikas sa islang yon. Tanging ako at ang aking lolo ang nanatiling nakatira sa isla na ito. Isang manggagamot ang aking lolo na kilala sa tawag na Amang Rufo. Siyang takbuhan ng mga tao sa tuwing may dinaramdam ang mga yon. Mapakulam, barang, aswang, usog, o ano pang uri ng sakit na hindi nalulunasan ng sayentipikong panggagamot. Napapalibutan ang isla na ito ng mga bakawan, kaya maraming alimango at iba pang lamang dagat ang namumuhay sa lugar. Sa taas na bahagi naman ng isla, maraming punong kahoy at kaniyugan, kaya walang problema ang tubig nun. Marami ring pananim ang aking abuelo na mais at iba pang gulay. Ito ang dinadala nila sa kanilang isla para ipagpalit ng bigas, gatas at gas na siyang ginagamit namin sa lampara. Ayon kay lolo, sanggol pa lamang ako nang iniwan ako ng aking ama sa kanya. Kakamatay lamang noon ng aking lola. Nung una, nag-aalala si lolo kung paano niya ako maalagaan. Sanggol lamang ako at wala siyang kasama sa aming maliit na kubo. Ang ama ko naman ay umalis na lamang ng walang paalam. Sa kung anong dahilan, hindi na alam ng aking abuelo. Mabuti na lamang at may mga mababait na mangisda ang dumadain sa isla. Silang tumulong kay lolo. Nakikisuyo na lamang ang aking abuelo sa kanila kapag kailangan niyang bumili ng bigas at gatas. Ganito ang naging uri ng pamumuhay namin hanggang sa umabot na ako ng 3 taon. Pwede na akong dali ni lolo sa paghahanap ng laman dagat, kaya muli na siyang nakakapangisda at nakakapanghuli ng suso at maging ng mga alimango. Pero hindi lamang mayaman sa lamang dagat ang isla kung saan kami nakatira. Ang isla na ito, napapalibutan ng mga kuweba. Yung mga kuweba ay naglalaman ng iba't ibang uri ng bungo. Hindi lang basta-bastang bungo ng hayop, kundi bungo ng mga tao. Ganun pa man, katakatakang walang malansang amoy sa isla. Tuwing alas 12 ng tanghali at alas 6 ng hapon, may kampanang tumutunog. At ang tunog na yon ay rinig sa buong bahagi ng isla. Pero magtataka ka, dahil walang simbahan o di kaya ay kapilya lamang sa lugar. Pinamamahayan din ang lugar ng sinasabi nilang aswang gubat. At hindi lamang mga hayop sa gubat ang kinakain ng mga ito. Maging mga taong naliligaw sa bundok, hindi na nakakabalik pa. Puro kakahuyan lamang at napapalibutan ng tubig ang paligid ng islang yon. Kaya naging palaisipan sa mga tao kung saan nanggagaling ang tunog ng kampana sa lugar. Wala rin namang sementeryo na naroroon sa lugar na yon. Tanging ang kubo lang namin ng aking abuelo ang mag-isang nakatirik sa isla. Lumaki ako sa paniniwalang ang mga elemento na naninirahan sa lugar ang nagpapatunog ng kampana. Sila rin ang nagbibigay ng pahintulot kung sino mga tao ang pwedeng manatili sa lugar. At kapag pumunta ka sa lugar at may ginawa kang hindi maganda, siguradong hindi magugustuhan ng sino man ang magiging kahihinatnan nito. Nasa 5 taong gulang ako nang tinutulungan ko na si lolong manguha ng suso o hindi kaya ng lukan. Isang araw, habang nangunguha kami nun, may bangkang na dumaong sa dalampasigan. May sakay na mga manlalakbay ang bangka na yon. Hindi rin kilala ni lolo ang nagmamaneho nito. Nilapitan ng mga ito ni lolo at tinanong kung saan sila pupunta. Sinabi nila na mamamasya lamang sila sa bundok. May mga dala silang kung anong mga gamit noon at kapag tinitingnan nila si lolo, mahalata sa mukha nila na pinagtatawanan nila yon. Ganun pa man, binalaan sila ni lolo na hindi basta-basta ang umakyat sa bundok.
Bago tuluyang umakyat sa bundok ay nilingon pa nila si Lolo. At sinabihan siya ng isang lalaki na, "Alagaan mo na lamang yung apo mo, Anong. Kami pa inalala mo. Hindi mo nga magawang alagaan yung apo mo." Napatingin naman si Lolo sa akin. Pero hindi ko naman pinapansin ng mga tao na yon. Naaliw ako sa pangunguha ng suso. Paglingon ko sa kanya, nagtataka ako kung bakit tila ba malungkot ang mukha niya. Dahil bata pa, inabot ko na lamang sa kanya mga nakuha kong susunon. "Marami na ba tayong nakuha, Lo?" Basag ko sa pananahimik nito. Doon pa lamang siya napatingin sa balde na nilalagyan namin ng suso at lukan. Na makita namin na malapit nang mapuno ang aming lalagyan, niyaya na ako ni Lolo na umuwi na. Pagdating sa kubo, nakita naman namin na may nakaupo sa upuan sa labas ng aming maliit na kubo nun. May kasama itong batang lalaki na nakasuot ng jacket. Tila ba nanginginig ang katawan. Nilapitan ni Lolo ang bata. Tinawag niya ang tatay ng bata sa pangalang Rusko. Tinanong niya kung anong nangyari sa bata nun. "Hindi ko rin alam, Amang. Namamaga yung paa niya. Dinala na namin sa doktor. Marami na siyang nainom na gamot at tinurukan ko na rin siya ng para sa tetano pero hindi pa rin gumagaling eh. Naisip ko na baka hindi doktor ang kailangan ng anak ko. Pinatingnan ko sa manggagamot sa bayan pero wala pong nangyari. Kaya nagbaka sakali ako dito." Tumango naman si Lolo sa sinabi nito. Kaagad na tiningnan ni Lolo ang kalagayan ng bata nun. Ako naman ay inutusan na ni Lolo na maligo na at magpalit ng damit. Sumunod ako. Paglabas ko ng bahay ay nakita ko si Lolo na pinapausukan ng paa ng bata na namamaga habang umuusal ito ng dasal. Kasunod nito ay ang pag-aplos ni Lolo ng kulay puting tela sa paa ng bata. Doon ko nakita kung paanong nagkanda hulog-hulog ang iba't ibang uri ng dumi nun. May maliliit na buhangin na may halong bato. Meron ding balahibo ng tila ba galing sa ibon. Habang ginagawa yun ni Lolo ay napapayak ang bata. Ilang sandali pa ay sinabi ni Lolo na, "May naapakan ng bata na ito na hindi nakikita. Nasaktan kaya binigyan ito ng parusa yung bata. Pero magiging maayos na rin. Hindi lang basta may naapakan na taglugar ang anak mo, Rusko, ha? Nakatapak din niya ng matulis na kahoy. Bumaon sa paa eh. Yan yung dahilan kung bakit masyadong masakit yung pakiramdam niya." Inausap ni Lolo ang bata na kung gusto niyang gumaling. Tumango naman ang bata nun. Kaya muling sinabihan ni Lolo ang bata na, "Ipikit mo ang mga mata mo. Rusko, hahawakan mo siya ng mabuti para hindi niya magalaw ang kanyang paa." Ginawa ng mamang sinabi ni Lolo. Nagulat ako nang biglang sinugatan ng Lolo ang maitim na bahagi ng talampakan ng batang yon, gamit ang patalim na pangahit. Napayaw ang batang malakas. Kasunod nito ay ang pagbuluwak ng nana na may kasamang patay na dugo. Ganoon na lamang ang gulat ng mama nang makita niya ang laman ng bukol sa talampakan ng kanyang anak. Kasunod nito ay ang paglitaw ng isang maliit pero may kahabaang uri ng kawayan. Na sa tingin ni Lolo ay isa yung pinutol na bahagi ng asalan ng ihaw-ihaw. Nang matanggal na ang dugo ng bata, dali-dali na nilagyan ni Lolo ng dahon na gamot sa gubat ang sugat ng batang yon. Nilagyan niya yun ng benda. Dahil sa nakita, napamura na lamang ang ama ng bata. "Gumastos pa kami ng todo sa ospital, hindi naman nakita yung problema ng anak ko." Nagpasalamat ito kay Lolo. Ang bata naman na si Melbert ay kaagad na nakatulog. Naghalo ang takot at sakit na nararamdaman ng bata kaya ayan, napagod. Sinabihan na lamang ni Lolo si Mang Rusko na hayaan na muna makapagpahinga ang bata nun. Mamaya na lamang sila umuwi kapag nagising na ito at nakapagpahinga na. Nag-uusap naman silang dalawa habang nagluluto si Lolo ng aming makakain sa tanghalian. Habang ako naman ay pinapanood si Melbert habang natutulog nun. Nakaupo ako sa tabi nito habang naglalaro ng laruan na ginawa ni Lolo.
Bilog na kahoy na nilagyan niya ng gulong na gawa sa goma. Habang abala ako sa paglalaro, hindi ko na malaya nagising na pala si Melbert. Narinig ko na lamang ang boses nito na tinatanong ako kung anong klase ng sasakyan ang laruan ko. Sabi ko jeep na kahoy. Sabay abot ko sa kanya ng isa pang laruan na gawa din sa kahoy noon. Doon na kami nagsimulang maglaro habang ang dalawang matanda ay abala pa sa kusina. "Diyan ka lang sa upuan. Masakit pa yung sugat mo." Sumagot naman ito ng, "Konti na lang yung sakit at gagaling ako." Sabay apir naming dalawa. Doon ay nakita na kami ni Lolo at Mang Rusco na naglalaro kaya napangiti na lamang si Lolo. Sinabi ni Lolo kay Mang Rusco na si Melbert lamang ang kauna-unahang bata na naging kalaro ko. Halos hindi naman makapaniwala si Mang Rusco. Sabay-sabay na kaming kumain ng pananghalian. Dahil sa wala kaming bigas ay nilagang mais ang aming kinain nun. Ulam namin ay inihaw na isda at alimango na nahuli ni Lolo habang nangunguha kami ng lukan at suso. Pagkatapos ng tanghalian, saglit lamang na natili pang mag-ama. Nagpaalam na si Mang Rusco na uuwi na sila dahil kailangan niya pang kumpunihin ang kanyang lambat. Malungkot naman ako nagpaalam sa aking kaibigan. Sinabihan ako ni Mang Rusco na huwag ako mag-alala dahil magkikita pa naman kaming dalawa ni Melbert noon. "Sige Ricky, uwi na muna kami ha. Kita na lang tayo sa susunod." Tumango na lamang ako sa sinabi nito. Pagkaalis na mag-ama, niyaya naman ako ni Lolo na mag-igib na kami ng tubig na aming gagamitin dahil mahirap nang maabutan kami ng dilim sa daan. Delikado ang lugar noon. Habang sumasandok ng tubig sa balon, naririnig pa namin ang ingay ng mga kalalakihan na umakyat kanina sa bundok. Napapailing na lamang ng ulo si Lolo habang pinapakinggan ng mga yon. 2 beses kaming bumalik sa balon. Nang matapos kami sa pagigibay, inatupag naman namin ang pagtatanim ng mga gulay sa gilid lamang ng aming kubo. Sumapit ang alas 5:30 ng hapon. Nagsiga na kami. Nilagyan niyo ni Lolo ng mga kabibi na madalas siyang ginagawa kapag may nararamdaman siyang hindi maganda. Kaya alam ko na may hindi magandang mangyayari ng gabing yon. Pagsapit ng alas 6 ng gabi ay narinig na namin ang sunod-sunod na tunog ng kampana. Pero ang klase ng tunog na yon ay hindi kagaya ng normal na pagtunog nito araw-araw. Yun ang kauna-unahan kong narinig ang nakakatakot na tunog ng kampana. Parang tunog ng burol sa patay. Hindi lamang kalungkutan ang hatid ng tunog na yon, kundi nakakahilakbot ang klase ng pagtunog. Tinanong ko si Lolo kung ano ang nangyari. Ay naman sa kanya, nagbigay na ako ng babala sa kanila. Hindi ko na kasalanan pa kung ano man ang mangyayaring masama. Kumain na lamang kami ng hapunan. Maaga niya akong pinatulog ng gabing yon. Hindi ko maintindihan ang panahon dahil sa kauna-unahang pagkakatawan. Nakaramdam ako ng pagiging alinsangan ng paligid. Napapalibutan kami ng punong kahoy. Malamig sa tinitirahan namin pero ng mga oras na yon, napaka-alinsangan ng paligid. Hirap na hirap akong matulog. May mga malalakas na yabag din akong naririnig pero alam kong ang mga yabag na yon ay malayo sa tahanan. Hanggang sa naramdaman ko na inihipan ni Lolo yung ulo ko. Ilang sandali pa ay hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Kinabukasan, pagkagising ko, nagulat ako na may katabi na akong 2 lalaki na hindi ko kilala. Dali-dali akong bumangon. Hinanap ko si Lolo. Pagkalabas ko sa silid ay nakita ko na may 3 pang lalaki na natutulog sa may sala. May mga sugat ang mga ito. Samantalang si Lolo naman ay nasa kusina at kasalukuyang nagiinit ng tubig. Apo, gising ka na pala. Pagbati nito. Magandang umaga, Lo. Sino po sila? Sinabi niya na sila ang mga lalaki na dumaan sa amin habang namumulot kami ng mga suso. Iniligtas niya man ang mga ito sa aswang sa gubat kagabi. May sugat ang 3 sa kanila. Napapailing na lamang ako sa kanyang ginawa.
Ilang sandali pa ay nagising na ang may edad sa kanila na tila ba natakot pa ito na makita niya ako na nakatingin sa kanya. Ilang sandali pa ay lumabas na si Lolo sa kusina sabay sabi ng, "Mabuti naman at gising ka na. Yung mga kasama mo tulog pa. Gisingin mo na sila at umalis na kayo. Hindi kayo pwedeng magtagal sa lugar na ito." Diretsyong wika ni Lolo noon. Tumango naman ito sa sinabi ni Lolo at kagad na ginising ang kasama niya na nasa kanyang tabi. Ilang sandali pa, gumising na rin ang kasama nila na natulog sa aking silid. Lumabas na rin ang mga ito. Tila ba mga basang sisiw ang mga kalalakihan na nakaupo sa sahig habang ginugunita kung ano ang nangyari noong nagdagang gabi. "Ayang nilagang saging, lamnan niyo yung tiyan niyo bago niyo lisanin ang lugar na ito. Pambihira, mapapahamak ako sa inyo." Matigas na wika ni Lolo sa kalalakihan. Tila ba maamong tupa ang mga ito habang nagpapasalamat kay Lolo. "Manong, maraming salamat po. Akala namin hindi na kami makakaligtas dun eh." Ano nga ba babala ko sa inyo? Pasalamat kayo at may alam ako, ha? Nailigtas kayo." Hindi na lamang sumagot pa ang mga ito. Aminado sila sa kanilang pagkakamali. Sa halip ay kumuha na lamang sila ng nilagang saging na sabat kumain na. Sinabi rin nila kay Lolo na naiwan nila ang kanilang kagamitan sa bundok kaya sa inis ni Lolo, pinapili na sila nito. Kung kagamitan pa nila ang buhay nila ang kanilang piliin. Tumango na lamang ang mga lalaki. Nagpatuloy na sa pagkain. Pagkatapos nilang kumain ay nagpaalam na sila kay Lolo na babalik na sila sa bayan. Tumango naman si Lolo sa kanila at itinuro sa kanilang daan patungo sa dalampasigan. Nagpasalamat ang tatlo sa kanila. Pero ang dalawa, hindi man lamang umiimik na tila ba labag sa loob nila ang pag-alis sa islang yon. Hindi na rin naman ito kinibupa ni Lolo. Pagkaalis ng mga kalalakihan, napailing na lamang si Lolo sa kanila. "Bakit, Lo? Ano pong nangyari kagabi? Bakit po nandito sila sa bahay?" Sinabi niya sa akin na narinig niya ang paghingi ng saklolo ng tatlong lalaki. Naawa siya sa klase ng pagtawag ng tulong kaya pinuntahan niya yun at tinulungan. Nakasunod naman sa kanila ang dalawang lalaki habang humihingi rin ng saklolo, kaya tinulungan na niya ang mga ito bago pa sila maabutan ng aswang gubat. At dahil walang kakayanang nilalang na makapasok sa aming tahanan, kaya dito niya dinala ang mga lalaking yon. "Ngayon, ako ang kailangan humarap sa nilalang kapag sinugod tayo. May kasunduan kasi mula pa sa mga ninuno na huwag pakialaman ng nilalang sa gubat at mananatili tayong ligtas sa ating tahanan. Pero ngayon, hindi ko natiis ang paghingi ng tulong ng mga taong yon. Kaya bahala na." Mahabang paliwanag sa akin ni Lolo. Hindi ko naman alam kung ano ang ibig nitong sabihin. Sa batang kaisipan ko, iniisip ko na walang makakatalo sa lolo ko. Ilang sandali pang nakalipas, sinabihan ako ni Lolo na pupunta kami sa bayan. Ibebenta namin ang mga nakuha naming suso at lukan kahapon. Sakto lamang na ibenta yun dahil naisukan na nito ang mga putik na kanilang nakain. Tuwang-tuwa ako noon. Tinanong ko siya kung makakadaan ba kami sa bahay nila Malbert. Sumagot naman ito ng oo. Doon niya unang dadali ng aming paninda, baka sakaling kopray ng ina ni Malbert dahil nagtitinda nito sa palengke. Nagpatiuna na akong maglakad papunta sa dalampasigan, kung saan naroroon ang maliit naming dimotor na bangkanon. Habang nagbabiyahe patawid ng isla, nakita ko ang isang tila ba napakaitim na nilalang na nakatingin sa amin mula sa taas ng puno na nakatunghay sa dagat. Tinanong ko si Lolo kung anong uri ng nilalang ang nakita ko. Sinabihan naman ako nito na wag kong tingnan at wag rin ako matakot dahil ang nilalang ay nagiging agresibo lang kapag nakita niya umanong takot ang katawan ng kanyang magiging biktima. Tinandaan ko ang sinabi na yun ni Lolo. Nang makatawid na kami ng isla, sumunod ako kay Lolo. Hanggang sa makarating kami sa isang bahay. Hindi naman masasabing mayaman ang bahay na yon. Kalahating semento at kalahating kawayan ang dingding ng bahay.
Natuwa ako nang makapanood ako ng isang hugis parisukat na bagay. May mga tao sa loob nun. Inosente kong tinanong si Melbert kung sino-sino ang mga nasa loob ng hugis parisukat na yon. Sinabi naman sa akin ni Melbert ang mga pangalan. Nakatawa nitong sinabi sa akin na telebisyon ang pinapanood ko. At ang mga tao sa loob nito ay ang mga artista. Umaarte para makapagtrabaho. Siyempre ako naman, manghang-mangha. Sa telebisyon ay hinanap ko kung saan ang daan papasok. Papasukin ko yung telebisyon. Gusto ko yung kanilang ginagawa. Tawang-tawa naman si Mang Rusco habang sinasabihan ako ng, walang madadaanan papasok dyan, Ricky. Kailangan mo pang pumunta sa Manila para makapasok ka sa telebisyon kung gusto mo. Napakamot na lamang ako sa ulo dahil sa sinabi niyang yon. Si Melbert naman ay aliw na aliw habang pinapanood ako na hindi ko naman maintindihan kung bakit. Kagaya ng inaasahan ni Lolo, binili ng mama ni Melbert na si Aling Hilda ang paninda namin ni Lolo na siyang ikinatuwa namin. Doon na rin sinabi ni Lolo sa kanila na maaaring mag-aral na ako sa elementarya pagkaedad ko ng 7. Dahil sa narinig ay hindi ko mapigilan ng tumingin kay Lolo habang tuwang-tuwa nun. Si Aling Hilda naman ay binigyan niya ako ng mga lumang damit ng nakakatandang kapatid ni Melbert. Tuwang-tuwa ako dahil madadagdagan na rin ang iilang piraso kong damit. Bumili rin kami ng bigas bago bumalik sa isla kinahaponan. Binilan din ako ni Lolo ng tinapay na bihirang-bihira ko lang din kumatikman. Kaya sa tuwing makakakain ako ng tinapay na yon, pakiramdam ko kaarawan ko na. Umuwi kami ni Lolo ng masayang-masaya ang puso ko. Pero nang dumating kami sa isla, kakaibang aura ang sumalubong sa amin. Tila ba'y may nababadyang panganib sa amin nun. Humawak ako sa laylayan ng damit ni Lolo. Hindi naman ako nito pinigilan na para bang alam na niya ang dahilan kung bakit ako nakahawak sa damit niya. Muli niya akong pinaalalahanan na ang kahinaan ang nagbibigay lakas sa nilalang ng dilim para atakihin ang binabalak niyang biktimahin. Dahil sa sinabi ni Lolo ay nilakasan ko ang loob ko. Nakarating kami sa bahay ng maayos. Dali-dali kong tiningnan ang lagayan ng aming tubig. Mabuti na lang, madami-dami ang aming naigib ng hapon. Sinarado ko ang pintuan ng aming kusina, habang si Lolo naman ay nagsiga sa bakuran nun. Nilagyan niya yun ng maraming dahon at maraming kabibi na sadyang iniipon niya sa ilalim ng bahay. Maging ang silong ng bahay ay sinigaan niya at nilagyan ng maraming tuyong kabibi nun. Pagkatapos na mapaikutan ni Lolo ng siga ang aming bakuran, dali-dali na siyang umakyat sa bahay. Nagdasal din ito na siyang inihip niya paikot sa bahay nun. Pagkatapos niya magsaing, kumain na kami. At dahil bihira lamang kami makakain ng kanin ay tila ba nakalimutan ko ang nakakatakot na aura ng nilalang. Ilang sandali lang ay narinig na namin ni Lolo ang tunog ng kampana. Hindi naman ganun ka nakakakilabot ang tunog ng kampana ng gabing yon. Pero kasabay ng pagtunog na ito ay ang mga malalakas na ungol ng nilalang. Malahalimaw ang boses nito na nakakakilabot. Ganun pa man, hindi ko masyadong pinagtuunan ng pansin ng takot dahil sarap na sarap ako sa kinakain ko na inihaw na isda at kanin. At sanay na rin ako sa mga nangyaring kababalagan sa islang yon. Isa pa, kampante ako kay Lolo. Pagkatapos namin kumain ay saglit lang kaming naupo ni Lolo sa kawayan na upuan. Tinupi-tupi ko ang 5 piraso na pares ng damit na binigay ng mama ni Melbert. Habang si Lolo naman ay hinahawakan ng kanyang rosarito na gawa sa kahoy. Nagdadasal ito habang nakapikit, kaya hinahayaan ko na lamang ito. Maya-maya pa, may narinig akong pag-angil sa hindi kalayuan ng bahay. Nung una, pinapakinggan ko lamang ito. Pero nang maramdaman ko na tila ba malapit na sa bahay ang nilalang, kaagad na akong lumapit sa tabi ni Lolo at nakisiksik na sa kanya. Hinayaan niya na lang naman ako na tumabi sa kanya habang patuloy pa rin ang kanyang pagdarasal. Ilang beses kong narinig ang pag-angil hanggang sa umungol ito ng malakas. Pero ang pinagtataka ko ay tila ba hindi nito magawang lumapit sa bahay. Maya-maya pa, may inangilan ito sa labas ng bahay noon.
Tila may kinakalaban nito sa labas. Ang nakapagtataka ay hindi naman lumabas si Lolo. Patuloy pa rin itong nakaupo habang nananalangin. Ilang sandali pa, umungo lang nilalang na para bang nasasaktan. Tumakbo ito papalayo sa bahay. Napakalakas na mga yabag nito habang papalayo nun. Pakiramdam ko, umuuga yung tahanan namin sa bawat pag-apak ng nilalang sa lupa habang tumatakbo palayo. Sabayan pa ng malakas nitong pag-ungol. Pero habang tumatagal, lumalayo naman ang boses nito. Doon pa lamang nagsalita si Lolo. Ang sabi, hindi na umano muling babalik pa yung nilalang na yon. Nagtataka naman ako kung paano. May bantay ang ating bahay, Apo. Kaya alam ng nilalang na hindi siya kailanman makakalapit dito sa bahay kahit ano pa yung gawin niya. Naguguluhan pa rin ako ng mga panahon na yon. Ganong wala naman kaming aso na alaga. Kinabukasan, niyaya ko ni Lolo na manguha ulit kami ng suso at lukan. Nagdala na rin kami ng sibot na panghuli namin ng isda sa pahibas. Magandang paghuli namin ni Lolo ng umagang yon. Lalo pat sa unang lusong namin sa lugar ay kagad kaming nakahuli ng alimango. Tuwang-tuwa ako dahil ito ang paborito kong ulamin. Mahal din ito kung ibenta. Pero si Lolo kapag ganito ang aming huli, mas pinipili niyang lutuin na lamang para daw kahit mahirap kami. Masarap naman yung nakakain ko. Habang abala kami sa pangunguha ng suso, may pumarada na namang bangka sa unahan. Sa lugar kung saan may buhangin at madalas na ahunan ng mga bangka kapag pumunta sa aming lugar. Nakita ko ang dalawang kalalakihan na tinulungan ni Lolo nung nakaraang gabi. Nilapitan ko si Lolo at tinuro ang mga panauhin. Napailing na lamang si Lolo nang matanaw niya mga yon. Sinabihan ako nito na hayaan ko na mga ito. Hindi na siya mag-aabala pang bigyan ng babala mga yon. Alam ng dalawang lalaki kung ano ang meron sa lugar. Alam din ni Lolo na hindi basta-basta ang mga lalaki na kasama nila. Armado ng mga baril ang mga yon. Kaya't napabuntong hininga na lamang si Lolo. Nagkakamali sila kung sa akala nila ay kaya silang isalba ng mga bala ng baril. Wika ni Lolo. Kasunod nito yung pagyaya niya sa akin para ipagpatuloy na namin ang panguha ng suso at lukanon. May mangilan-ngilang isda din kaming nahuli kaya inilagay namin ito sa kabilang balde kasama ang 3 alimango. Tumagal kami ni Lolo sa bakawan ng medyo matagal. Sinabi niya sa akin na baka pumunta mga kalalakihan sa bahay. Mainam na walang tao doon para hindi sila magtagal. Sinabi rin sa akin ni Lolo na hindi na kami pwedeng tumulong sa mga yon. Ang kaya niya lang gamutin ay ang mga sakit ng tao na ginawa ng taglugar o hindi kaya ang kagagawa na aswang na walang ibang ginawa kundi ang maminsala. Pero kapag ang ginawa nila ay pumunta sa lugar para maminsala labas na ako dyan. Sila na mismo ang pumili ng kanilang tadhana. Kaya hayaan na natin silang harapin yon. Tumango na lamang ako sa sinabi na yun ni Lolo. Ayon pa sa kanya, ang aswang gubat ang nagbibigay ng proteksyon sa mga bungo sa bawat butas ng kuweba. Bungo yun ng mga kaninununuan ng mga residente sa lugar. Kapag pinuntahan ng mga tao ang lugar, mabubulabog ang nagpapahingang kaluluwa ng mga namatay sa lugar na yon. Sagradong lugar ang bawat kuwebas para sa mga tao. Wala silang sementeryo sa lugar kaya sa kuweba nila dinadala mga namatay. Dahil sa sinabi ni Lolo, naiintindihan ko yon. Bumalik na lamang ako sa pangunguha. 12:00 ng tanghali. Tumunog ang kampana. Tunog na tila ba nagbibigay ng babala. Hindi namin yun pinansin ni Lolo. Nagpatuloy kami sa pangunguha nun. Hanggang sa nakaramdam na kami ng gutom, naisipan na naming umuwi na. Pagdating sa bahay ay nakita namin na may bakas doon ng mga tao na pumunta. Parang nanatili pa mga yon. Naiwan ng mga upos nila ng sigarilyo sa bakuran. Kinuha yun ni Lolo at tinapon sa kanyang sinigaan kagabi na hanggang sa araw na ito ay umuusok pa. Nagsaing ako.
Si Lolo ay umigib ng tubig. At dahil sa pagluto ako ay nakatoka, kaya nakatatlong balik si Lolo sa balon para mag-igib nun. Nang matapos na ito sa kanyang ginagawa ay nagkwento na ito sa akin. Ayon sa kanya, nakita niya ang mga tao na nasa kuweba na tila ba may pinagkakaabala ng mga ito. Lalapitan niya na sana para paalisin pero nakita niya ang nilalang na nasa sanga ng isang malaking puno. Nakatingin ito sa mga kalalakihan na abala sa kanilang ginagawa. Dahil sa kanyang nakita ay nag-usal ito ng mga Latin na salita para kausapin ang nilalang. Sa pamamagitan umano ng pakikipag-usap dito, hinihabilin ni Lolo dito ang paglilitis sa mga tao na hindi na nadalang bulabugin ang himlayan ng kanilang ninuno nun. Tiningnan siya ng nilalang ng direkta sa kanyang mata. At ilang sandali pa ay umangil na ito. Pamamaraan ng nilalang para sabihin kay Lolo na siya na ang bahala. Pero di ba Lo, kakainin sila ng aswang gubat? Mamamatay sila. Ay naman kay Lolo, huwag na umano naming isipin o alalahanin ng mga bagay na hindi namin kontrolado. Ang mahalaga ay nakapagbigay kami ng babala. Kagad ko na rin itong niyayang magpananghalian matapos niyang sabihin yon. Ilang oras ang lumipas, kinagabihan. Hindi na muling nagsiga si Lolo sa palibot ng bahay. Samot-saring ingay ang aming naririnig ng gabing yon. May tumatakbo palapit sa aming lugar. Sumisigaw at humihingi ng tulong. Pero tila ba hindi nakikita ng mga kalalakihan na yon ang aming bahay. Sigaw sila ng sigaw. Hindi man lang kumakatok. Tinakpan ko na lamang ng una ng tenga ko nang marinig ko ang sunod-sunod na pagputok ng baril. Maya-maya ay huminto na yon. Sunod naming narinig ang mga sigawan ng mga kalalakihan na siyang mabilis din namang naglaho nun. Ang kinuwento ko, ilan lamang sa mga narinig ko na mga nangyari sa kapaligiran. Habang lumalaki ako ay unti-unti ko nang nakikita kung ano ang mga nakatagong bagay sa isla na pinoprotekta ng nilalang. Hanggang sa nag-aral ako ng sekundarya, pinilit ko na si Lolo na lumipat na kami sa kabilang isla. Ganun pa man, bumabalik-balik kami sa isla na minsan naming tinirahan ni Lolo. Doon pa rin kami nangunguha ng mga susuwatlukan, lalo na ng mga matatabang alimango na siyang kabuhayan namin para tustusan ang aming pangangailangan.